Isipin mong may kapangyarihan kang maglakbay sa pagitan ng mga mundo at natuklasan mo na sa bagong mundong ito ang iyong mga pang-araw-araw na gamit ay maaaring ibenta sa napakamahal na presyo. Nakilala natin ang isang batang babae na nagngangalang Mitsuha habang siya ay nahuhulog sa bangin. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang open field at sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Naalala niya ang pagkatulak sa kanya mula sa bangin at nakita rin natin na namatay ang kanyang mga magulang at kapatid sa isang aksidente. Inisip niya na baka namatay na siya. Ngunit sa pag-iisip sa sasabihin ng kanyang otako na kapatid, nahinuha niya na hindi siya maaaring patay dahil nakakaramdam siya ng gutom at sakit, kaya malamang ay nasa ibang mundo siya. Walang anumang bagay sa paligid niya at naglakad siya ng ilang araw hanggang sa kalaunan ay natagpuan niya ang isang batang babae na nagngangalang Colette. Dinala siya ng batang babae, ngunit nagsasalita siya ng ibang wika na hindi niya maintindihan. Sa kabila nito, nagawa niyang ipakilala ang kanyang sarili, at labis na natuwa si Colette nang malaman ang kanyang pangalan. Kinabukasan, nagising si Mitsuha na ganap na gumaling. Lumingon siya sa paligid at natuklasan na ang mundong ito ay hindi gaanong maunlad. Nag-aalala si Colette tungkol sa kanya, ngunit ipinakita niya kung paano siya ay mas maayos na. Sumama siya kay Colette para tulungan ito sa paghahanap ng pagkain. At habang tinitipon nila ang mga halaman, naisip niya na ganito siguro ang naramdaman ng kanyang kapatid na magkaroon ng nakababatang kapatid na babae, gustong protektahan siya kahit anong mangyari. May mga lobo na lumitaw, at tinulungan ni Mitsuha si Colette na umakyat sa puno. Inakay niya ang mga lobo palayo, ngunit natisod siya. At habang sumusugod ang lobo sa kanya, bigla siyang nag-teleport at nakabalik sa kanyang bahay sa Japan. Nang makita ang bato, napagtanto niyang hindi ito panaginip at mabilis na kumuha ng ilang armas, kabilang ang tirador at pocket knife ng kanyang kapatid. Naisip niya kung bakit siya dapat bumalik, ngunit sa pag-iisip kay Colette, bumalik siya. Gamit ang tirador, nakuha niya ang kanilang atensyon at gamit ang paminta at pampalasa, binulag niya ang lobo at tinapos ito gamit ang kanyang kutsilyo. Tumakbo ang iba pang mga lobo, ngunit nahimatay din si Mitsuha. Lumitaw si Mitsuha na lumulutang sa isang kakaibang lugar at nakilala ang isang maswerteng estatwa ng pusa. Ipinaliwanag nito na hinihiram nito ang anyong ito para makausap siya, ngunit sinabing ito ay isang advanced na anyong buhay na gawa sa purong enerhiya na lumilibot upang maghanap ng libangan. At tila nakuha ni Mitsuha ang ilan sa kanyang kapangyarihan habang siya ay nahuhulog sa bangin. Nagpa siya ang pusa na hayaan siyang panatilihin ang mga kapangyarihan, ipinaliwanag na mayroon na siyang kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo hanggat naiisip niya ang eksaktong destinasyon at nakakapagpagaling ng mas mabilis. Dahil nakita niya ito bilang kanyang libangan, tinanong niya kung mayroon pa siyang ibang gusto. At humingi si Mitsuha ng kakayahang makaintindi ng iba't ibang wika, na ipinagkaloob naman ng pusa, at pagkatapos ay umalis. Nang magising si Mitsuha, bumalik siya sa bahay ni Colette, at naiintindihan na niya ito ngayon. Nagpasalamat siya kay Colette sa paggamot sa kanya at nagulat si Colette nang marinig siyang nagsasalita at nagkunwari si Mitsuha na parang nabawi na ang kanyang alaala. Nagpasalamat ang ama ni Colette sa pagprotekta sa kanyang anak at binayaran ito ng ginto para sa pagpatay sa lobo. Iniisip ang kanyang sitwasyon, iniisip niya kung paano gagamitin ng kanyang kapatid ang kanyang kakayahan. Bagamat naiwanan siya ng mana ng kanyang mga magulang, hindi talaga ito sapat. Iniisip kung paano hindi gaanong maunlad ang mundong ito, naisip niya ang pagkita ng pera sa pamamagitan ng pagdadala ng iba pang mga kalakal mula sa Earth at pagbebenta ng ginto na kanyang kikitain. Sa pag-iisip na maaaring mawala ang kanyang kakayahan anumang oras, napagpasyahan niyang kailangan niyang kumita ng sapat na pera upang makapag-retiro siya sa magkabilang mundo. Napagpasyahan niyang kakailanganin niya ng 1 bilyong yen o $10 million para mamuhay ng komportable. Kaya, kakailanganin niyang mag-ipon ng 2 bilyong yen para makapag-retiro sa magkabilang mundo. Sinimulan niyang isipin ang mga bagay na maaari niyang ibenta tulad ng mga posporo at lighter at maging ang mga air freshener para sa mga inidoro. Habang nakikipag-usap siya sa ilang kalalakihan mula sa nayon, nalaman niya ang tungkol sa Panginoon ng lugar at tungkol sa hari. Napagpasyahan niyang kailangan niyang pumunta sa kabisera, ngunit narinig ni Colette ang kanyang usapan at ayaw siyang umalis. Sinabi ni Mitsuha na may mga kaibigan siyang naghihintay sa kanya sa kabisera at nangakong babalik at bibisita. Kinabukasan, sumakay siya ng karwahe patungo sa bayan ng Panginoon, plano niyang makuha ang suporta ng Panginoon bago tumungo sa maharlikang kabisera. Biglang napagtanto ni Mitsuha na mabaho ang amoy niya, dahil hindi pa siya naliligo simula nang dumating siya rito. Hiniling niya sa driver na ibaba na siya, at nang walang tao sa paligid, nag-teleport siya pabalik sa kanyang bahay. Pagkatapos maligo, naglibot siya at ginawang pera ang lahat ng kanyang ari-arian. Nagsaliksik siya online, at ang kanyang kakayahan sa wika ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang mga dayuhang lugar. Naghanap siya ng mga pribadong kumpanya ng seguridad at nakahanap ng isang kumpanya na tinatawag na Wolf's Fang. Gamit ang Google Maps upang mahanap ang kanyang destinasyon,
nagawa niyang mag-teleport papunta sa compound sa South America. Binayaran niya ang gwardya at nakipagkita sa pinuno ng kumpanya. Hinayaan niya itong tingnan ng ginto mula sa kabilang mundo at tinansya ng gwardya na nagkakahalaga ito ng $200. Kaya, nalaman niya na kakailanganin niyang mag-ipon ng 80,000 ginto upang makamit ang kanyang layunin. Nagkaroon sila ng kasunduan kung saan bumili siya ng ilang baril at nagsanay sa pagbaril para sa pagtatanggol sa sarili. Nagsaliksik pa siya tungkol sa mga medieval society upang magpasya kung anong mga produkto ang ibebenta. Bilang paghahanda sa pagbabalik, bumili siya ng ilang alahas at umorder pa ng isang pasadyang damit. Nang makumpleto ang lahat ng kanyang paghahanda, bumalik siya sa kabilang mundo. Nakarating siya sa tahanan ng Panginoon, ngunit pinaalis siya ng mga gwardya dahil wala siyang appointment. Biglang may dumaang karwahe at nalaman niya na ang mga tao sa loob ay mga anak ng Panginoon. Nakaisip si Mitsuha ng plano, nag-teleport sa unahan ng karwahe at naghintay. Habang papalapit ang karwahe, nagsindi siya ng mga paputok, dahilan para magwala ang mga kabayo at nagkunwari siyang nabangga ng karwahe. Nag-alala ang mga lalaki sa kanya at kinuha nila siya. Habang nagkunwari siyang nagising, nakilala niya si Lord Klaus. Humingi ito ng tawad sa kanya at natuwa siya nang makitang tila mababait ang mga ito. Kalaunan, ipinakilala ni Mitsuha ang kanyang sarili bilang isang maharlika mula sa malayong bansa ng Japan. Nang makita ang kanyang magandang kasuotan, nakita ni Klaus na kapanipaniwala ito. Ipinaliwanag ni Mitsuha na siya ay inatake ng isang mabangis na halimaw at nahiwalay sa kanyang mga kasama, ngunit siya ay iniligtas ng mga tao sa bayang ito, kaya lumapit siya upang magpasalamat. Binigyan niya ito ng isang Swiss Army knife, na agad nilang ikinagulat. Tinanong siya ni Klaus tungkol sa kanyang mga plano at sinabi ni Mitsuha na papunta na siya sa kabisera, ngunit sinabi ni Klaus na gumagabi na at sinabihan siyang sumakay sa karwahe kinaumagahan, ngunit sinabi ni Mitsuha na wala siyang pera. Napansin ito ni Klaus na kakaiba dahil ang kutsilyong ibinigay niya sa kanya ay nagkakahalaga sana ng 100 ginto. Sinabihan niya itong magpalipos ng gabi at natuklasan niyang kakaiba ang pagkakakilanlan nito. Pagbalik sa kanyang silid, isinuot ni Mitsuha ang kanyang damit at sumama siya sa pamilya para sa hapunan. Ipinakilala ni Klaus ang iba pang miyembro ng pamilya, ang kanyang asawang si Iris, ang kanilang mga anak na sina Alexis at Theo, at ang kanilang anak na si Beatrice. Habang kumakain siya ng pagkain, nadismaya siya sa kalidad, kahit na sila ay mga maharlika, kinain niya ito upang maging magalang. Pagkatapos kumain, tinanong ni Klaus kung sino talaga siya. Isinalaysay ni Mitsuha kung paano siya tumakas sa kanyang bansa upang maiwasan ang isang pagtatalo sa mana matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Kaya, plano niyang magsimula ng isang bagong buhay sa bansang ito. Naantig si Klaus sa kwento at sinabi ni Mitsuha na ibebenta niya ang kanyang kwintas kapalit ng ilang ginto. Ngunit biglang nabahala si Iris, at isiniwalat na napakabihira ng mga perlas, kaya imposibleng magkaroon ng isang buong kwintas. Inalok ni Mitsuha na ibigay ito sa kanya, na lalong ikinagulat niya, at napaisip si Klaus tungkol sa halaga ng kwintas. Inihayag ni Iris na dapat itong maging isang pambansang kayamanan, sinabing walang katumbas na ginto ang makakabili nito. Iminungkahi ni Klaus na e-auction ito, ngunit tinanggihan din ni Iris ang ideya, sinabing kung malalaman ito ng mga tao, magpapatayan ang mga tao para dito. Plano ni Mitsuha na ipagpalit ang kwintas upang makuha ang suporta at pondo ng Panginoon. Inisip niya kung maaari na lang nilang paghiwalayin ang kwintas, dahilan para mawala sa sarili si Iris sa mungkahi. Inisip ni Mitsuha kung ano ang magagawa niya para sa pera at iginiit na ibigay ang kwintas kay Iris. Nag-alala si Klaus tungkol sa halaga, ngunit sinabi sa kanila ni Mitsuha na sapat lang na ginto ang gusto niya para makapagtayo siya ng sarili niyang tindahan. Ikinwento niya sa kanila ang isang nakakaiyak na kwento na nagpapaalala kay Iris ng kanyang sariling ina at tinanggap nila ang alok. Pagkatapos nito, sinabi ni Theo na ang kanyang Swiss knife ay kahanga-hanga at nagtaka kung mayroon pa siyang ibang mga bagay na maibebenta. Kumuha si Mitsuha ng isang natitiklop na kutsilyo at sinabi sa kanya na maaari niya itong ibenta sa halagang 1 ginto, na agad na sinang-ayunan ni Theo. Dahil sa halaga ng ginto, naibenta niya ito ng mahigit 10 beses kaysa sa ibinayad niya rito. Inisip ni Beatrice kung anong uri ng tindahan ang bubuksan niya at sinabi sa kanya ni Mitsuha na magbebenta siya ng ilang mga kosmetiko at aksesorya para sa mga kababaihan, ngunit naisip din niyang subukan niyang magbenta ng ilang pagkain. Binalaan siya ni Klaus na bumababa ang ani ng mga pananim at ginulat siya ni Mitsuha sa kaalaman niya tungkol sa pagsasaka mula sa kanyang kapatid, na sinasabing kailangang e-rotate ang mga pananim kung hindi ay magiging masyadong manipis ang lupa. Nagsimulang magkwento si Mitsuha tungkol sa mga bagong imbensyon para kumita ng pera, magsaya, at na-confuse pa nga niya sila ng sarili niyang mga magulang. Nagsimula siyang umiyak sa pag-iisip tungkol sa kanyang pamilya at kinomfort siya ni Klaus. Sa kabila ng pag-iyak, umalis si Mitsuha kinabukasan dala ang pera at suporta mula kay Lord Klaus. May mga katulong siyang sasama at tumungo sa kabisera ng hari.
Tuwang-tuwa siya sa kanyang paglalakbay. Nakarating si Mitsuha sa kabisera. At salamat sa sulat ng rekomendasyon ng Lord, nakahanap siya ng lugar para sa kanyang tindahan. Inayos niya ang lahat, pinuno ang tindahan ng mga murang gamit sa convenience store, pati na rin ang iba't ibang luho. Opisyal niyang binuksan ang kanyang tindahan, ngunit habang tumatagal, wala siyang mga customer. Sinubukan niyang manatiling positibo, ngunit kinabukasan, wala pa rin siyang kahit isang customer, at nagsimula siyang mag-alala. Nagtataka siya kung bakit wala siyang mga customer, ngunit sa wakas, may ilang mga batang babae na bumisita sa tindahan, at naiyak si Mitsuha. Tumingin-tingin ang mga batang babae sa paligid at naging mausisa tungkol sa isang bagay. Ipinaliwanag ni Mitsuha na isa itong kagamitan para makatulong sa pag-alis ng mga kaliskis ng isda kapag nagluluto ng isda, ngunit ikinagulat ito ng mga batang babae. Tiningnan ng mga batang babae ang ilan sa iba pang mga item, ngunit sa huli, wala silang binili. Nagsimulang magpanik si Mitsuha, ngunit napansin ng isa sa mga batang babae ang ilang shampoo. Ipinaliwanag ito ni Mitsuha bilang isang mahiwagang elixir na naglilinis at nagha-hydrate sa nasirang buhok. Dahil sa halaga nito na 8 pilak, nagpa siya silang iwanan ang item. Hinabol sila ni Mitsuha, nag-alok ng libreng sample, ngunit nagpa siya ang mga batang babae na gusto na lang nila ng pagkain. Dahil hindi alam kung kailan siya magkakaroon ng mas maraming customer, nag-alok din si Mitsuha ng libreng pagkain, nagmakaawa sa kanila na manatili. Nag-aatubili ang mga batang babae na sumang-ayon, at umiyak si Mitsuha habang nagpapasalamat sa kanila. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagsama sa isa sa kanila sa shower. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nagtagal ay nasiyahan ang batang babae sa karanasan ng pagligaw sa mainit na tubig. Ginamit ni Mitsuha ang shampoo sa kanyang buhok at pagkatapos ay binigyan pa siya ng sample ng body wash. Habang pinapatuyo niya ang buhok ng batang babae, inisip ng kanyang mga kaibigan na ang hair dryer ay maaaring mahika. Malambot at makinis ang buhok ng babae, at lahat sila ay namangha. Natapos nilang bilhin ang shampoo at body wash, at nagbenta pa si Mitsuha ng brooch. Kumulo ang tiyan ng babae, kaya nagsimulang maghanda si Mitsuha ng pagkain. Nagulat ang mga babae nang makita ang apoy na walang kahoy at nagsimulang isipin na isa siyang mangkukulam. Nag-alala sila, ngunit bumalik agad si Mitsuha na may dalang sopas. Namangha sila sa lasa, ngunit instant soup lang talaga iyon. Sumunod na naglabas si Mitsuha ng isda, at nagulat ang mga babae. Naguluhan si Mitsuha kung bakit ganoon ang reaksyon nila sa isda, iniisip na may mali siyang ginawa, ngunit nasiyahan pa rin ang mga babae. Patuloy na naghahain si Mitsuha ng sunod-sunod na putahe, at natuwa ang mga babae sa lahat ng bagay. Bilang regalo, binigyan sila ni Mitsuha ng tsokolate para ibahagi sa kanilang mga kasamahan. Habang paalis ang mga babae, natuwa si Mitsuha na sa wakas ay nakapagbenta na siya, umaasang ikakalat ng mga babae ang tungkol sa kanyang tindahan at makakaakit ng mas maraming customer. Ngunit nag-aalala ang mga babae habang tinitingnan ang tsokolate. Sa pag-aakalang si Mitsuha ay isang mangkukulam, napagpasyahan nilang sundin ang sinabi sa kanila at ibahagi ito sa kanilang mga kasamahan. Dinala nila ang tsokolate kay Marcel, ang punong chef ng kanilang bahay. Habang sinusubukan ni Marcel ang tsokolate, natakot ang mga batang babae, ngunit natagpuan niya itong masarap dahil sa mayaman nitong lasa. Nagtanong siya kung saan nila nakuha ang ganoong pagkain. Ngunit sa sandaling ito, pumasok ang ginang ng bahay. Ipinaliwanag ng mga batang babae ang lahat ng nangyari at inalok ng babae na bilhin ang shampoo mula sa mga batang babae upang masubukan ito. Nagtanong si Marcel tungkol sa kanilang karanasan sa pagkain ng isda at kinumpirma ng mga batang babae na mayroon silang sariwang isda. Nalilito ang Panginoon kung paano ito posible dahil ang pinakamalapit na nayon ng mga mangingisda ay 10 araw ang layo sakay ng kariton. Kaya kahit na may karwahe na tumatakbo ng walang tigil, imposibleng magdala ng sariwang isda sa kabisera. Nagpasya ang Panginoon na ipadala si Marcel upang imbestigahan ang mga sekreto ni Mitsuha. Kaya kinabukasan ay bumisita siya sa tindahan. Napansin din ni Marcel na interesante ang fish scaler. Napili niya ang maraming bagay. Ngunit habang magbabayad na siya, tinanong niya kung bakit nagbebenta ang babae ng fish scaler, na nagpapakita na wala sila malapit sa tubig, kaya walang isda sa kabisera. Napagtanto ni Mitsuha ang kanyang pagkakamali at kung bakit nagulat ang mga babae. Nagtanong si Marcel kung maaari ba siyang bumili ng isda mula sa kanya, na ipinaliwanag na siya ang chef para sa Reiner House. Siya ang pumalit bilang head chef nang magkasakit ang dating head chef. Siya na ngayon ang namamahala sa pag-cater para sa nalalapit na debutante ball ng anak na babae, si Miss Adelaide. Isa itong kaganapan ng coming of age kung saan ipinakikilala siya sa iba sa mataas na lipunan. Ang Reiner House ay isa ring medyo bagong bahay ng mga maharlika, kaya hindi sila gaanong kinikilala ng ibang mga maharlika.
Hindi kumpiyansa si Marcel na maghain ng ganito kahalaga na salo at iniisip niya na kung makapaghahain siya ng isda na hindi makukuha ng iba, mapapahanga niya ang lahat. Pinag-isipan ni Mitsuha kung ano ang dapat niyang gawin at naramdaman niyang dapat niya itong tulungan. Nag-alok siya ng serbisyo sa konsultasyon at sinabing makakatulong siya sa paglutas ng lahat ng uri ng problema. Di nagtagal, bumisita rin si Lord Reiner at ang kanyang asawa. Nagkaroon sila ng hapunan para sa pagtikim at naghain si Mitsuha ng iba't ibang putahe. Natutuwa silang lahat at hiniling ng Panginoon na kontratahin siya para tumulong sa pagkain para sa party. Ngunit tumanggi talaga si Mitsuha na ikinagulat niya. Sinabi niya na magiging nakakabagot kung magluluto lang ng pagkain at hiniling niya na bigyan siya ng buong kontrol sa kaganapan mula sa paghahanda ng damit hanggang sa pagdidirekta ng pagtatanghal at lahat ng iba pa. Pumayag ang Panginoon sa kanyang kahilingan at habang naghahanda silang umalis, nagulat si Mitsuha nang humingi ang kanyang asawa ng karagdagang shampoo at body wash. Naghanda si Mitsuha ng isang dekalidad na produkto para sa kanya na ibinebenta niya ng mas mahal pa. Sa bahay ng mga Reiner, binisita ni Mitsuha si Marcel at ipinaliwanag nito na kailangan nilang maghanda ng sapat na pagkain kung hindi ay magmumukhang insulto ito sa mga bisita. Naghanap si Mitsuha ng mga recipe book para maghanap ng mga bagay na maaari nilang lutuin ng maramihan. Siya ang namamahala sa kusina, itinuro sa mga kusinero kung paano lutuin ang mga putahe. Habang nagpa-practice sila ng mga putahe, binisita siya ni Adelaide at dinala siya ni Mitsuha sa kanyang tindahan. Sinabihan niya ang mga bodyguard na maghintay sa labas habang sinusukat si Adelaide para sa kanyang damit. Dinala niya ito sa itaas at nilagyan ng piring. Gamit ito, nag-teleport siya pabalik sa Earth at dinala siya sa kanyang tailor. Kinaladkad ng babae si Adelaide palayo at sinukat ang kanyang katawan. Lumabas siya na may dalang maraming disenyo at iniwan ni Mitsuha sa kanya ang mga costume. Sinabihan ni Mitsuha si Adelaide na huwag mag-alala at naiintindihan niya kung gaano kalaki ang ginagawa ng kanyang mga magulang para sa kanya, kaya alam niyang hindi sila maaaring mabigo. Pinauwi siya ni Mitsuha at determinado rin siyang gawing matagumpay ito. Naging abala si Mitsuha sa paghahanda ng mga bagay para sa party, hindi pa nga niya nabubuksan ang kanyang tindahan at may nakita tayong sumusubok na pumasok. Ngunit dumating ang gabi ng party at sa una ay hindi masyadong humanga ang mga maharlika sa pagkain. Nagpasalamat si Reiner sa lahat ng mga maharlika sa pagpunta at sinabihan silang maghanda para sa pagtatanghal. Bumukas ang mga kurtina nang magsimulang magsalita si Mitsuha gamit ang isang speaker. Ipinakilala niya si Adelaide na lumabas na nakasuot ng magandang puting damit. Nakita nilang kaakit-akit siya at humanga sila sa disenyo ng kanyang damit. Naguluhan sila kung paano nila nakikita ang isang bukid ng mga bulaklak, ngunit si Mitsuha ay gumagamit lang pala ng projector. Nagpalit si Adelaide ng kasuotan na nakasuot ng baluti at nagsagawa ng isang palabas habang nagsasalaysay si Mitsuha sa mga manunood. Humanga ang mga bisita at inihanda ni Adelaide ang kanyang huling pagpapalit ng kasuotan. Opisyal na ipinakilala ni Adelaide ang kanyang sarili at naghiyawan ang mga maharlika para sa kanya. Kasunod nito, inanunsyo ni Mitsuha na bilang karagdagan sa kanilang regular na pagkain, naghahain sila ng ilang espesyal na lutuing banyaga sa likuran. Habang sinusuri ang mga putahe, nagulat sila nang makakita ng isda. Nagtanong sila kung ligtas ba itong kainin, ngunit sa huli ay sinubukan pa rin nila ito, at natuklasan nilang masarap ito. Tila lahat ay nasisiyahan sa pagkain at sa tingin ni Mitsuha ay maayos naman ang lahat, ngunit bigla siyang sinunggaban at nagkataong si Iris pala iyon. Kinaladkad siya palayo at dinala kay Klaus. Binanggit ni Iris kung paano niya sinubukang pumunta sa tindahan ng maraming beses ngunit hindi ito kailanman nagbubukas. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya rito at ipinaliwanag ni Mitsuha na nandito siya para sa isang negosyo. Bigla siyang sinunggaban muli at sinabihan siya ng isa sa mga kusinero na nauubos na ang pagkain. Naguluhan siya dahil dapat ay doble ang dami ng inihanda nilang pagkain, ngunit tila masyadong marami ang kinakain ng mga bisita dahil hindi pa nila ito natitikman noon. Nagpaalam si Mitsuha at tumungo sa kusina. Nakita niya silang lahat na walang pag-asa, ngunit ipinaalala niya kay Marcel kung ano ang nakataya. Nang makitang may natitira pa silang patatas, inutusan niya silang gumawa ng fries. Naghain siya ng panghimagas at French fries, at tuwang-tuwa ang lahat. Humanga ang mga maharlika sa lahat ng bagay mula sa libangan hanggang sa pagkain, at naging matagumpay ang party. Pagkatapos ng party, sa wakas ay nabuksan na ni Mitsuha ang kanyang tindahan. Umunlad ang negosyo niya at nakagawa siya ng 260 ginto mula sa party na nagkakahalaga ng 26 na milyong yen. Kumuha siya ng maraming litrato sa kaganapan at ngayon ay maibebenta na niya ang mga ito sa mga maharlika sa mas mababang halaga. Biglang pumasok ang isang lalaki at agad itong humingi ng isda. Nagkunwari si Mitsuha na wala siyang dala. Ngunit nagsimulang maging agresibo ang lalaki, hinihingi ang isda o kung hindi. Siya ang head chef ni Baron Turk at pagkatapos dumalo sa party, nagsawa na ang Baron sa kanyang karaniwang pagkain.
Naniniwala ang lalaki na makakagawa siya ng kasing sarap na pagkain kung mayroon lang siyang mga sangkap. Kaya, hiningi niya ang isda. Ipinaliwanag ni Mitsuha na wala siyang negosyo ng pagbebenta ng isda, ngunit pinagbantaan siya ng lalaki. Gayunpaman, biglang dumating si Iris. Nagreklamo siya na hindi pa bumabalik si Mitsuha para bisitahin sila at umiyak si Mitsuha dahil sa panggugulo sa kanya ng lalaki. Dumating din si Klaus at nagtaka tungkol sa mga intensyon ng lalaki. Natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Kasunod nito, kinaladkad palayo si Mitsuha at bumalik siya kasama sina Klaus at Iris. Mainit siyang sinalubong ni Beatrice na nagtataka kung ano ang ginagawa niya. Binanggit ni Theo kung paano niya inorganisa ang debutante ball para kay Adelaide, binanggit ang masarap na pagkain at pagtatanghal at nagselos si Beatrice na hindi siya nakasali. Sinigawan niya ang kanyang mga kapatid at pareho silang tumakbo palayo. Tinanong niya si Mitsuha kung tutulong siya sa pag-oorganisa ng sarili niyang debutante ball at kinakabahang pumayag si Mitsuha. Magkasama silang kumain at pagkatapos ay pinuri siya ni Klaus sa kung gaano kaganda ang naging takbo ng party, ngunit mayroon silang mga tanong tungkol sa kung saan niya nakuha ang pagkain at kung paano niya nakuha ang mga ibinebenta niya sa kanyang tindahan. Nag-isip si Mitsuha ng dahilan at sinabing lahat ng iyon ay mga bagay na ipinadala sa kanya ng kanyang mga kaibigan mula sa kanilang bayan. Ipinaliwanag niya na siya ang naghain ng lahat ng pagkain at ngayon ay ibinebenta na lang niya ang mga karagdagang bagay na ipinadala sa kanya. Nagulat sila sa kanyang paliwanag at nag-alala si Mitsuha na baka kontrahin ang kanyang sarili, ngunit tinanggap na lang nila ito, sinasabing ganoon talaga si Mitsuha. Sinubukan ni Alexis na ligawan siya, sinabing napakaganda niya sa party, ngunit naalala ni Mitsuha kung paano niya nilalandi si Adelaide buong gabi. Nagpatuloy si Klaus at nauwi sila sa pag-uusap kung paano mapapabuti ang kanyang pagsasaka sa natitirang bahagi ng gabi. Nang pumunta si Mitsuha sa kanyang silid, binisita siya ni Beatrice. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanyang debutante ball at inilarawan ni Mitsuha kung paano niya ito aayusin gamit ang isang magandang karwahe, masasarap na pagkain, at maging mga paputok. Tinanong ni Beatrice si Mitsuha tungkol sa kanyang buhay pakikipag-date, ngunit inamin niyang wala pa talaga siyang nakarelasyon noon. Tinanong siya ni Beatrice tungkol sa tipo niya, ngunit napagtanto ni Mitsuha na nagbabasa siya ng isang sulat at tinanong siya ni Mitsuha kung sino ang nagpadala sa kanya para magtanong. Natagpuan niya ang sulat at tinanong ni Mitsuha kung sino ang totoo. Nagbanta siyang hindi niya aayusin ang kanyang debutante ball at mabilis na isiniwalat ni Beatrice na ang kanyang kapatid na si Alexis ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Mayroon din siyang mga tanong mula kina Theo at maging kay Klaus. Nagulat si Mitsuha dito at sinabi ni Beatrice na binabayaran siya ng lahat ng mga ito ng isang ginto para sa bawat tanong. Inalok din siya ni Mitsuha ng isang ginto para tulungan siyang linlangan ang mga lalaki at mabilis na sumang-ayon si Beatrice. Kinabukasan, bumalik si Mitsuha sa kanyang tindahan, ngunit tila uulan, kaya hindi niya inaasahan ang mga customer. Iniisip niya ay maaari na siyang magsimulang magbenta ng mga payong, ngunit biglang pumasok ang isang kaina-hinalang lalaki sa tindahan. Handa nang protektahan ni Mitsuha ang kanyang sarili, ngunit biglang pumasok ang isang babae. Tinawag niya ang lalaki at sinugod siya nito, ngunit madali niya itong na-disarm. Kinuha ng lalaki ang isa sa mga kutsilyo ni Mitsuha at pinagbantaan siyang gawing hostage, ngunit inisprayan siya ni Mitsuha ng pepper spray at tumakbo ang lalaki. Nang mapagtanto niyang kinuha niya ang kutsilyo ni Mitsuha, hinabol siya ni Mitsuha. Habang tumatakbo ang lalaki, binaril siya ng isang mamamana mula sa bubong at napalibutan siya ng ilang iba pang mga adventurer. Nahuli ang lalaki at nasa sabik si Mitsuha na makilala ang ilang mga adventurer. Tinanong niya sila kung tatanggapin ba nila ang isang misyon mula sa kanya at nagulat sila sa kahilingan. Bumalik sila sa kanyang tindahan at nagpakilala ang grupo. Naroon si Sven na eskrimador, si Seb na spearman, si Grit na mandirigma, at Elsa na mamamana. Nagbabala si Sven na dumarami ang mga taong may kaina-hinalang intensyon nitong mga nakaraang araw, ngunit nakita natin na handa si Mitsuha. Tinanong nila siya tungkol sa misyon, at ipinaliwanag ni Mitsuha na gusto niyang samahan sila sa susunod na lumabas sila para mangaso upang sila ay magsilbing bodyguard at suporta niya. Gusto rin niyang mag-imbak ng mga bagay na kapakipakinabang para sa mga adventurer, kaya gusto niyang makita kung paano sila gumagana. Pinag-usapan ng grupo ang misyon at sa huli ay tinanggap nila. Inisip ni Mitsuha kung paano siya kikita ng mas maraming pera at tumungo siya sa tindahan ng hardware upang maghanda. Naghanda ang mga adventurer para umalis at nagulat sila sa kanyang kakaibang anyo. Naglakbay sila at tumungo sa kagubatan. Habang nagpapahinga sila, tinanong ni Mitsuha kung kumusta ang kanilang trabaho, ngunit natuklasan nilang medyo kalmado ang mga bagay-bagay, kaya't naghahanap lang sila ng mga kakaibang trabaho. Kaya, natuwa sila na kinuha sila ni Mitsuha. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagtitipon ng ilang mga halamang gamot at nagtayo ng kampo ang grupo para sa gabi. Habang tinitingnan ang kanilang mga simpleng higaan, napaisip si Mitsuha kung paano kung umulan.
Sa huli ay nagtayo siya ng isang instant tent at namangha ang grupo sa lugar. Nagsimulang maghanda ang mga batang babae ng ilang sopas, ngunit inamin ni Elsa na hindi ito gaanong masarap. Nahirapan silang magsindi ng apoy at hiniling ni Mitsuha na subukan ito. Gamit ang kaunting lighter fluid at isang lighter, agad niyang sinindihan ang apoy. Kalaunan ng gabi, ibinahagi ni Mitsuha ang ilan sa kanyang pagkain, sinabing sobra ang kanyang pagkain. Binigyan niya sila ng minestrone soup, at nasiyahan ang grupo. Pati sila ay namangha sa kanyang iba pang pagkain, at nagtaka si Mitsuha kung maibebenta niya ang mga ito. Iminungkahi ni Sven na tiyak na may mga maharlika na magiging interesado, at maging ang militar ay bibili ng kanyang pagkain. Plano ni Mitsuha na gawing abot kaya ito kahit para sa mga karaniwang tao na tulad nila, at lahat sila ay labis na naantig. Naghanda si Mitsuha para matulog, nagsuot ng kanyang bathing suit para maligo. Ngunit nang makita siya ng iba, nagkaroon sila ng matinding reaksyon at tinakpan siya ng mga batang babae. Nagulat sila na halos hubad na siya at napagtanto ni Mitsuha na nagkamali siya. Sinamahan siya ng mga batang babae habang naliligo siya. Sinabihan niya silang sumama sa kanya, ngunit sa tingin nila ay kakaiba siya. Kinabukasan, nangaso ang grupo at nakita natin si Elsa na bumaril, ngunit hindi niya nataman ang kanyang target. Napansin ni Mitsuha ang isa pang ibon at kinukumbinsi si Sven na hayaan siyang magpaputok. Naisip ni Sven na imposible ito dahil sa anggulo at mga halamang nakaharang, ngunit itinutok ni Mitsuha ang kanyang pana at agad itong pinabagsak. Nagulat silang lahat at nakita natin na sinanay ni Mitsuha ang pana kasama ang grupo ng mga mersenaryo. Kalaunan, nagsimula silang bumalik sa lungsod, ngunit habang nasa daan, kinailangan ni Mitsuha na gumamit ng banyo, kaya humiwalay siya sa iba. Habang sinusubukan niyang gawin ang kanyang gawain, nakasalubong niya ang isang baboy ramo. Tumakas si Mitsuha para dito, ngunit hindi niya ito maiwasan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinuha niya ang kanyang baril at ipinatama sa baboy ramo. Sinugod siya nito, ngunit bumagsak at napatay. Sumugod ang kanyang grupo at sinaksak niya ang baboy ramo gamit ang kanyang mga palaso para magmukhang nataman niya ito gamit ang kanyang pana. Nalito ang grupo sa lugar habang ipinapaliwanag ni Mitsuha kung paano niya ito nataman gamit ang kanyang pana. Naisip nila na kakaiba ito dahil nakarinig sila ng putok ng baril, ngunit nagpasya silang huwag ng alamin at nangako pa silang tutulong na protektahan ang kanyang mga sikreto. Pagbalik sa lungsod, ipinagdiwang ng grupo ang isang matagumpay na misyon. Nagtaka si Greed tungkol sa presyo ng lighter, at sinabi ni Mitsuha na isang pilak lang ang halaga nito. Nagulat ang mga babae nang marinig ito, ngunit walang ipinakitang interes ang lalaki, at sinabing hindi sila nagluluto. Kumuha si Mitsuha ng isang magazine para sa swimsuit, na ikinagulat ng grupo, at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya kakaiba at normal lang sa mga tao sa kanilang bansa na manamit ng ganito. Sa kabila ng nakikita nila ito, sa palagay nila ay dapat pa rin siyang umiwas sa pananamit ng ganito sa bansang ito. Nang malinawan na sila ni Mitsuha, inaabangan ni Mitsuha ang muling pakikipagtulungan sa kanila. Inisip ni Sep kung mabibili ba niya ang libro, ngunit pinarusahan siya ni Gree. Pagbalik sa kanyang tindahan, naisip niya ang lahat ng mga bagay na maaari niyang ibenta salamat sa kanyang pananaliksik, ngunit iniisip kung may mas mabilis na paraan para kumita ng pera. Naisip niya ang pagbebenta ng libro, ngunit nagpasya siyang masamang ideya ito. Nag-isip siya ng ibang sining, ngunit wala siyang tunay na talento para dito. Nakaisip siya ng isang ideya at nakahanap siya ng isang quarry. Sinubukan niyang mag-isip ng isang eskultura habang ginagamit ang kanyang teleportation, ngunit sa huli ay nakalikha siya ng isang kasuklam-suklam na estatwa. Sinubukan niya ulit ng 2 beses, ngunit lahat sila ay pangit ang hitsura. Dinala pa rin niya ang mga estatwa sa kanyang tindahan, at hiniling ni Mitsuha na sana ay mas mahusay ang kanyang nagawa sa kanyang klase sa sining, ngunit biglang may isang lalaki na humiling na bilhin ang mga estatwa, sinasabing napakapangit ng mga ito na makakatulong sa pagtaboy ng masasamang espiritu. Ibinenta ni Mitsuha ang mga estatwa, ngunit naiwan siyang nag-aalinlangan kung dapat ba siyang matuwa tungkol dito. Mabenta na mabenta ang kanyang shampoo, ngunit gusto niyang mag-isip ng isa pang produktong magiging patok. Isang batang babae na nagngangalang Sabine ang pumasok sa tindahan at agad na napansin ni Mitsuha na isa siyang maharlika. Nagtaka ang babae kung nasa tamang lugar ba siya dahil walang karatula sa labas ng tindahan at napagtanto ni Mitsuha na wala siyang nakitang mga karatula simula nang buksan niya ang kanyang tindahan. Habang tinitingnan ni Sabine ang kanyang mga produkto, hinangaan ni Mitsuha ang kanyang kagandahan, iniisip na mukha siyang prinsesa. Bumili siya ng shampoo kasama ang ilang iba pang mga paninda, at binayaran ito gamit ang ginto ng walang pag-aalinlangan. Kaya, nakita ni Mitsuha na interesado siya sa kanya. Habang palabas si Sabine ng tindahan, nakakita si Mitsuha ng isang lalaking may kahinahinalang tingin at napaisip siya kung ano ang ginagawa nito, ngunit sinundan niya si Sabine. Kaya, kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at hinabol ang mga ito,
iniisip na masisira ang reputasyon ng kanyang tindahan kung may mangyaring masama sa babae. Bigla siyang sinunggaban ng lalaki at dinala siya nito sa eskinita kung saan niya nakita ang 3 pang lalaki. Naabutan sila ni Mitsuha, tinawag sila, ngunit hindi man lang nila siya itinuturing na isang banta. Sa tingin niya ay mga human trafficker sila, kaya binunot niya ang kanyang taser, na ikinakuryente ng isa sa mga lalaki at nawalan ito ng malay. Natakot ang iba nang makita ito at tinanong siya kung sino siya. Tinawag ni Mitsuha ang sarili bilang mensahero, ngunit binigyan siya ng kakaibang tingin ng mga lalaki at nahiya siya. Patuloy niyang tinawag ang sarili bilang mensahero ng kidlat at sinimulan niyang magpaputok sa kanilang paligid. Sinubukan ng mga lalaki na tumakas ngunit hinaranggan ng ilang gwardya ang kanilang landas. Naaresto sila at nalaman natin na si Sabine pala ang prinsesa. Sinubukan ni Mitsuha na tumakas ng palihim ngunit pinigilan siya ng isang gwardya sa pagtawag sa kanya bilang mensahero. Nalaman niya na nakita ng gwardya ang lahat, kaya nahiya si Mitsuha nang marinig ang kanyang pagpapakilala. Inanyayahan siya ng gwardya sa palasyo kung saan niya nakilala ang maharlikang pamilya. Inanyayahan siya ng hari na umupo habang tinatawag siyang mensahero ng kidlat, ngunit sinubukan niya itong itama, sinasabing isa lamang siyang may-ari ng tindahan. Ipinaliwanag ni Mitsuha ang nangyari, at pinasalamatan nila siya sa pagliligtas sa buhay ni Sabine. Hindi natuwa ang hari na palihim na lumabas si Sabine sa kastilyo, ngunit itinuro niya na tinulungan lang niya itong matunten ang ilang human trafficker, kaya sa tingin niya ay karapat-dapat siyang humingi ng tawad. Tinanong ni Mitsuha ang hari kung lumalaba ang kanyang paningin dahil sa pagtanda. At inamin ng hari na nahihirapan siyang magbasa ng maliliit na teksto, kaya gumamit siya ng magnifying glass. Ipinakita sa kanya ni Mitsuha ang ilang salamin sa pagbasa, iniisip na makakatulong ang mga ito sa kanya. Nang subukan ito ng hari, namangha siya sa kung gaano kalinaw ang nakikita niya. Agad niya itong ibinigay sa kanyang chancellor, si Tsar, at namangha rin siya, dahil nakita niyang mas mahusay ito kaysa sa mga lens na ginagamit nila, at nasasabik na hindi na niya kakailanganing magretiro ng ganito kaga. Nasasabik ang hari na makita ang iba pa niyang mga produkto. Kaya sinabi sa kanya ni Mitsuha na maaari siyang bumili ng kahit ano sa kanyang tindahan maliban sa mga babae. Natawa ang hari sa kanyang biro, ngunit pagkatapos niyang umalis, naunawaan niya na ang ibig niyang sabihin ay hindi niya susundin ang kanyang utos. Pagbalik sa kanyang tindahan, natuwa si Mitsuha na naibenta na niya ang kanyang salamin, ngunit nahiya sa pangalang ibinigay niya sa kanyang sarili, umaasang hindi ito magdudulot ng problema para sa kanya sa hinaharap. Kinabukasan, isang lalaking nagngangalang Nelson ang bumisita sa tindahan. Nakita ni Mitsuha na may masamang balita siya at agad niyang inutusan itong ibigay ang kanyang tindahan. Nagtaka si Mitsuha kung sino ito at ipinaliwanag niya na siya ang presidente ng Alder Trading Company na ipinagmamalaki ang pakikipagsosyo nito sa Corona. Gusto niyang sakupin ang tindahan nito ngunit sinabi ni Mitsuha na kailangan niya itong pag-usapan sa kanyang kasosyo sa negosyo na sinasabing bumalik ito sa loob ng isang araw. Sumulat si Mitsuha ng isang liham at dumating si Sabine sa tindahan. Regular na siya ngayon sa tindahan at tinatrato si Mitsuha bilang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi sinasadyang natuklasan niya ang TV ni Mitsuha, kaya araw-araw itong pumupunta para manood nito. Sinabihan siya ni Mitsuha na ilihim ito at tinulungan niya ang pagdub sa mga palabas dahil hindi nakakaintindi ng wikang Hapon si Sabine. Ibinigay ni Mitsuha sa kanya ang liham at sinabihan siyang ipasa ito kay Tsar para sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Nelson sa tindahan at sinabihan siyang pumirma ng kontratang inihanda niya. Nalungkot si Sabine, iniisip na kukunin si Mitsuha, ngunit naaga niya ang atensyon ni Nelson, kaya sinabihan niya itong maaari rin siyang kunin. Sa sandaling iyon, dumating si Tsar at nagulat si Nelson nang makita ang chancellor. Binati siya ni Mitsuha at nag-alala si Nelson sa kung gaano sila kapamilyar. Ipinaliwanag ni Mitsuha ang sitwasyon at sinimulang pagsabihan ni Tsar si Nelson, sinasabing nakikipagtulungan si Mitsuha sa hari, kaya parurusahan siya kung magdudulot pa siya ng gulo para sa kanya. Sinabi rin ni Tsar sa kanya na hindi nakakailanganin ang kumpanya ng Alder sa palasyo, na siyang tatapos sa kanilang pakikipagsosyo. Nalito si Nelson dito, ngunit sinabi ni Tsar na ito ay dahil sinubukan niyang kunin ang anak na babae ng hari. Sa pagtingin kay Sabine, naalala niya noong nasa palasyo siya at naalala niya ang pagkakita niya rito noon. Labis ang pagkadismaya ni Nelson at nagbitiw sa pwesto bilang presidente ng Alder Company, sinabihan ng lahat na huwag pakialaman ang tindahan ni Mitsuha. Nagulat si Tsar sa hari at natuwa silang maalis ang Alder Company dahil sila ay tiwali. Natutuwa sila na ang kaso ni Mitsuha ay nagbigay sa kanila ng magandang dahilan para gawin ito nang hindi nag-aanyaya ng negatibong reaksyon. Humanga sila sa kung paano hinarap ni Mitsuha ang mga bagay-bagay at lumalaki ang interes ng hari sa kanya. Pagbalik sa kanyang tindahan, nanood si Mitsuha ng TV kasama si Sabine. Ngunit nang pumasok ang isang customer, naiinis si Sabine na naantala ang kanyang palabas. Nagsisimula ng mabenta ang salamin ni Mitsuha dahil sa chancellor,
ngunit biglang sumulpot ang isang babaeng nagngangalang Alina at humihingi ng tulong. Naupo sila kasama niya at sinabi sa kanila ni Alina na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang maliit na kainan na may 2 manggagawa. Ipinaliwanag niya na maayos naman ang lahat hanggang sa sinubukan siyang ligawan ng anak ng may-ari ng isang malaking restoran. Tinanggihan niya ang lalaki dahil gusto niya ang apprentice sa kanilang restoran na nagngangalang Anel, ngunit gusto siyang gantihan ng ama ng lalaki. Kaya, sinubukan niyang sakupin ang kanilang restoran sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanilang senior na empleyado para umalis at baliin ang braso ng kanyang ama na nagngangalang Baron. Dahil dito, ilang araw nang sarado ang kanilang restoran. Umiiyak si Alina habang nagmamakaawa para sa tulong at pumayag si Mitsuha na tanggapin ang kahilingan. Ipinakilala ni Alina ang lahat ng nasa restoran kay Mitsuha at nais ni Baron na kumuha ng bagong kusinero. Ngunit ipinaliwanag ni Mitsuha na mahihirapan silang makahanap ng isang bihasang chef at maaaring magpadala ang kabilang restoran ng isa sa kanilang mga tauhan at sirain sila. Sinabi ni Mitsuha na dapat nilang buksan ang restoran gamit ang kanilang kasalukuyang mga tauhan, ngunit sinabi ni Baron na bali ang kanyang braso at hindi sapat ang kasanayan ni Anel para patakbuhin ang kusina ng mag-isa. Gayunpaman, tiwala si Mitsuha na mayroon siyang solusyon. Kaya, sumama siya sa kanila sa kusina, tinanong si Baron kung bakit inaabot ng maraming taon bago maging ganap na bihasa ang mga apprentice. Sinabi ni Baron na ito ay dahil kailangan nilang panuurin ang mas bihasang chef na magluto at maaari lamang silang magsanay sa kanilang libreng oras. Itinuro ni Mitsuha kung gaano kabagal ang pamamaraang ito at iminungkahi na kung direkta niya silang tuturuan at babantayan, malaki ang magiging husay ni Alina at Anel. Masigasig si Anel at nakikita ito ni Alina bilang isang pagkakataon upang mapalapit kay Anel. Iniisip pa rin ni Baron na kulang sila sa tauhan para sa serbisyo, ngunit tiniyak sa kanya ni Mitsuha na mayroon siyang plano. Pagkatapos ng party na kanyang inihanda noon, ang kanyang Yamano cuisine ay nakakuha ng atensyon ng mga aristokrata. Sinasabing maraming chef ang sumubok na gayahin ito, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay, ngunit nagsimulang kumalat ang mga chismis na ang Yamano cuisine ay makukuha sa restoran ni Alena. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik na sila sa negosyo. At salamat sa pagtulong ng kanyang mga kaibigan na ipalaganap ang balita, mayroon ng patuloy na bilang ng mga customer. Nakatuon sila sa mas malaking kita, na naglalayong sa mas mayayamang kliyente. Kinuha pa niya ang mga adventurer, sina Grit at Elsa, para tumulong sa serbisyo, at tila nasiyahan sila sa pagbabago mula sa pakikipagsapalaran. Biglang naglakad si Elsa papunta kay Mitsuha, sinasabing may isang taong kaoy na hinala sa labas, at nakita natin ang may-ari ng karibal na restoran na nanunood mula sa bintana. Hindi masyadong nag-aalala si Mitsuha tungkol sa kanya, plano niyang hayaan siyang maghukay ng sarili niyang libingan kapag kalaunan ay lumikha siya ng kaguluhan. Pagkalipas ng ilang araw, umuunlad ang negosyo dahil maraming maharlika ang gustong subukan ang Yamano cuisine. Lahat ng mesa ay may mga tao at nag-aalala si Mitsuha dahil hindi nila kayang tumanggap ng lahat ng mga customer. Narinig niya ang isang usapan tungkol sa kung paano naantala ang mga delivery dahil sa mga halimaw na nakikita sa paligid ng hangganan. At naisip ni Mitsuha ang mga panganib sa mundong ito. Biglang lumitaw ang karibal na may-ari ng restoran kasama ang isang grupo ng mga lalaki na inaakusahan ang restoran ng pagpapanggap na ginagamit ang Yamano cuisine upang magnakaw ng pera mula sa kanilang mga customer. Inutusan niya ang mga gwardya na arestuhin si Baron, ngunit sinabi ni Baron na wala siyang ebidensya. Tinawag ng lalaki si Marcel, ang direktang tagapagmana ng Yamano cuisine. Hiniling niya kay Marcel na ipakita ang kanyang testimonya, ngunit nais ni Marcel na matikman ang kanilang lutuin upang malaman kung ito ay tunay. Umorder siya ng ilang pagkain at nang matikman niya ito, nagalit siya, at tinanong kung sino ang gumawa ng mga lutuin. Inakala ng karibal na may-ari na tapos na sila, ngunit nilapitan ni Mitsuha si Marcel, na nagsimulang umiyak dahil itinuturo nito ang mga lutuing restoran na hindi niya kailanman itinuro sa kanya, tinawag pa niya itong kanyang coach. Nang mapagtanto na si Mitsuha ang nagtatag ng Yamano cuisine, nahiya ang lalaki. Ipinaliwanag ni Mitsuha na tinuruan lang niya si Marcel ng mga pagkaing maaaring ihain para sa mga salo-salo at hindi yung mga para lamang sa isang serving. Sinabihan niya si Marcel na tumulong sa kusina kung gusto nitong matuto at masayang pumayag ito. Naiwan ang karibal na may-ari ng bahay na labis na nalungkot at sa sandaling iyon, dumalaw si Count Klaus at ang kanyang pamilya, kasunod ang hari, na ikinagulat ng lahat. Nabanggit ni Mitsuha na may bamali sa braso ni Baron at pinaghihinalaan niya ang karibal na may-ari, kaya ito ay dinala palayo. Naisip niya na ang operasyon ay isang tagumpay at ang restoran ay naging kakaiba. Ngunit tila galit sa kanya si Alina dahil hindi niya siya tinulungan na makasama si Anel. Hiniling ni Mitsuha sa hari na tulungan silang ipares ang dalawa. Ngunit pinigilan siya ni Baron, sinabing wala siyang problema kung sumama si Anel sa kanilang pamilya. Sa gabi, isiniwalat ni Mitsuha na isang ginto lang ang nakuha niya para sa kanyang tulong.
Ngunit masaya siya dahil nagsaya siya at nakipagkaibigan sa daan. Naisip niya kung kumusta na si Colette, at nagpadala siya ng isang sulat pabalik sa kanya. Ngunit kakaiba para sa ama ni Colette na ang sulat ay dumarating ng gabing-gabi. At nakita natin na nagsimula ng manggulo ang mga halimaw. Tila naguguluhan si Mitsuha matapos siyang mag-stock ng napakaraming paputok na naka-sale. Nakatanggap siya ng mensahe at inimbitahan sa isang barbecue ng mersenaryong kapitan. Kaya, nangaso siya at nagdala ng mga kuneho mula sa kabilang mundo papunta sa barbecue. Kakaiba ang tingin ng kapitan sa mga ito. Ngunit nang matikman niya ang ilan, iminungkahi niya na maaari pa nga itong ibenta ni Mitsuha. Nagsaya silang lahat at ipinaliwanag ng kapitan na wala pa silang gaanong malalaking trabaho, kaya sinasamantala nila ang pagkakataong magpahinga. Pagbalik sa kanyang tindahan, binisita siya nina Sven at Sev. Interesado silang bilhin ang kanyang instant tent, ngunit wala silang sapat na pera. Gayunpaman, inalok sila ni Mitsuha ng diskwento, sinabihan silang magdala ng mas maraming tao mula sa Adventurers Guild sa susunod nilang pagbisita. Isinumite ni Chancellor Sor ang kanyang ulat tungkol kay Mitsuha sa hari. Napansin nilang kakaiba ang kanyang pagkakakilanlan dahil bigla siyang lumitaw mula sa kung saan na nagbebenta ng mga kakaibang paninda, ngunit wala siyang anumang masamang balak sa kaharian. Kaya, naisip ng hari na makabubuting mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. Lumipat sila sa mas mahahalagang bagay at tila nagkakaroon sila ng mga problema sa kanilang mga hangganan. Nakita natin ang mga adventurer sa kagubatan at nakakita sila ng isang karwahe na nawasak. Binisita ni Sabine si Mitsuha sa kanyang tindahan at inanyayahan siyang bumalik sa palasyo dahil ang hari ay may isang emergency request. Sinabi ng hari na makikipagdigmo sila sa Imperyong Order, na naghahangad ng kanilang matabang lupain. Kakaiba para sa kanila dahil ipinapakita ng kanilang mga ulat na hindi dapat magkaroon ng pagkakataon ng Imperyong Order na salakayin sila. Ngunit hiniling ng hari kay Mitsuha na dalhin si Sabine sa ibang bansa upang mapanatili itong ligtas. Sinasabi nila na papalapit na ang mga puwersa ng imperyo at humingi pa sila ng tulong sa mga halimaw, nakakaiba dahil dapat ay imposibleng makipag-ugnayan sa mga halimaw. Inutusan ng hari ang kanilang mga puwersa na ipagtanggol ang kabisera, ngunit sa palagay niya ay hindi sila magtitipon sa tamang oras. Kaya gusto niyang alagaan ni Mitsuha si Sabine. Gayunpaman, tinanggihan ni Mitsuha ang kahilingang ito, sinabing ang tindahan nito ang kanyang tahanan at iginiit niyang ipagtanggol ito kahit ano paman. Habang palabas si Mitsuha ng palasyo, naisip niya kung ano ang dapat niyang gawin at nagpasya na dapat niyang dalhin si Sabine sa Earth. Bumalik siya sa palasyo, ngunit tinawag siya ni Sar, na hinayla siya sa isang konseho ng digmaan. Natagpuan niya roon si Alexis, na kumakatawan sa kanyang ama. Sinimulan ng commander ang pulong at iniulat na ang kaaway ay nakatakdang dumating kinabukasan ng gabi. Biglang dumating ang isang mensahero, ngunit pinaghinalaan siya ni Mitsuha at tumalon upang protektahan ang commander. Nagpaputok ang lalaki, ngunit tumalon din si Alexis at sinalo ang mga palaso. Sumugod ang lalaki gamit ang kanyang espada, ngunit nagpaputok si Mitsuha gamit ang kanyang baril at napatay siya. Nagulat ang lahat at tiningnan ni Mitsuha si Alexis. Inisip niya kung karapat-dapat ba siyang maging kabalyero niya, ngunit itinuro ni Mitsuha kung paano pa rin siya nataman, ngunit hinikayat niya itong pagbutihin sa susunod. Gayunpaman, nakita ni Sar na nakamamatay ang kanyang mga sugat. Tumawa si Mitsuha na parang baliw, sinabing sinubukan niyang mag-ingat na huwag magpakilala ng teknolohiyang masyadong advanced, ngunit dahil dito, muntik na siyang mamatay. Kaya, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng mayroon siya upang turuan ng leksyon ang imperyo. Biglang lumitaw si Mitsuha sa base ng mga mersenaryo, hinihiling sa kanila na iligtas si Alexis. Habang nagpapagamot si Alexis, ipinaliwanag ni Mitsuha ang sitwasyon sa kapitan. Gusto niyang upahan ang kanilang grupo upang labanan ang imperyo, ipinaliwanag na sila ay mula sa ibang mundo at inalok pa siya ng 40,000 ginto. Gayunpaman, tumanggi ang kapitan, hindi naniniwala sa kanyang kwento tungkol sa kabilang mundo. Habang naglalakad siya palayo, sinimulan ni Mitsuha na imaneho ang isa sa kanilang mga sasakyan at habulin siya. Habang sinasabihan siya ng kapitan na huwag mag-alala, biglang inilipat sila ni Mitsuha sa kabilang mundo. Nagulat ang kapitan noong una, ngunit kalaunan ay naniwala sa kwento ni Mitsuha. Nakakita sila ng kaguluhan sa malayo at tila ligaw na tumatakbo ang usa, kaya nagpasya silang maghanap. Napadpad sila sa isang tunnel at pumasok sa loob para tingnan ito. May nakita silang ilang lalaking sinusubukang ilipat ang isang bato at binanggit nila na ang kanilang karaban ay hinahabol ng mga goblin, nag-aalala na ang kanilang mga anak ay kakainin kung hindi sila makakadaan. Tumulong ang kapitan sa paglipat ng bato at tumungo si Mitsuha para tingnan ang likuran. Lumapit ang mga goblin, ngunit nalipat ang bato at nagsimulang dumaan ang mga karwahe. Nahirapan ang mga karwahe na tumawid sa ilog, kaya hinagisan ni Mitsuha ang kapitan ng barya, dahil gusto niya itong upahan para protektahan ang karaban, na tinanggap naman niya.
Pinaputukan nila ang mga goblin, ngunit nakabangon sila agad. Patuloy na pinaputukan ni Mitsuha ang mga goblin, ngunit kaunti lang ang epekto nito. Gayunpaman, binaril sila ng kapitan sa ulo, na sapat na para mapatay sila. Limitado ang bala ng kapitan at iniisip niyang kaya niya lang silang pigilan ng ilang minuto. Naisip ni Mitsuha na mag-teleport palayo, ngunit ayaw niyang iwan ang mga taga-nayon. Nakaisip siya ng ideya at iniwan ang kapitan na humawak sa linya habang siya naman ay nag-teleport palayo. Pagbalik niya, nagpasiklab siya ng apoy para ilayo ang mga goblin, at naghagis pa siya ng maraming paputok na nagsimulang sumabog at nagdulot ng kaguluhan. Tinamaan ng paputok ang kalaban na halimaw, at napatay ang lahat ng goblin. Nagdiwang sila kasama ang mga taga-nayon at sa wakas ay naniwala ang kapitan sa lahat ng sinabi ni Mitsuha. Kaya, nagpasya siyang tanggapin ang trabaho ng kapitan na makipaglaban sa imperyo. Sinimulan nilang ihanda ang kanilang mga puwersa at nagbigay si Mitsuha ng isang nakaka-inspire na talumpati na pumukaw sa atensyon ng lalaki. Humanga ang kapitan sa kanyang talumpati, ngunit isa lamang itong patalastas ng recruitment na nakita niya noon. Inihanda ng mga lalaki ang kanilang mga kagamitan at inilipat sila ni Mitsuha sa kabilang mundo. Samantala, sa palasyo, isang mensahero ang nagdala ng balita na 20,000 tropa ng kaaway ang dumating sa labas ng kabisera. Naisip ng hari na ang tanging pagpipilian nila ay ang magtago at dumipensa, ngunit sa sandaling iyon, isang gwardya ang nagulat ng aktibidad sa kanilang courtyard, at dumating na ang mga puwersa ni Mitsuha. Labis ang tuwa ng hari nang makita siya, at sinabi niya sa kanila na siya ang bahala sa kaaway. Hinati nila ang kanilang mga puwersa upang bantayan ang bawat isa sa mga tarangkahan, inilalagay ang kanilang mga armas at mga tauhan sa mga pader. Habang papalapit si Mitsuha sa tarangkahan, ipinahayag niya sa mga tao na paprotektahan niya sila. At nakilala siya ng isang matandang lalaki dahil naroon siya nang iligtas ni Mitsuha si Sabine at nagpanggap na mensahero ng kidlat. At nagsimulang mag-cheer ang mga tao para sa kanya. Pinamunuan niya ang mga gate at naghihintay ang kalaban, iniisip na nagpapadala sila ng mga kariton para maantala ang oras. Nagpadala ang general ng isang lalaki para makipagnegosasyon, ngunit habang papalapit siya, pinaputukan siya ni Mitsuha sa braso ng kanyang sniper. Nagulat ang kalaban dahil hindi pa sila nakakita ng mga baril, at si Mitsuha naman ay nagutos sa kanyang mga tauhan na magpaputok, na nakatutok sa kanilang mga binti. Nakatanggap si Mitsuha ng ulat na ang lahat ng grupo ng mga halimaw ay may kasamang isang tao. Kaya, inutusan niya na patayin ang mga monster handler. Nataranta ang general ng kalaban nang malaman niyang nawala na sila ng kontrol sa kanilang mga halimaw. Sa pag-aakalang nawala na ng saysay ang lahat ng kanilang mga sakripisyo, inutusan niya na ipadala ang mga halimaw sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit pinaputok muli ni Mitsuha ang kanyang mga tauhan, na nakatutok sa sinumang nagbibigay ng utos at itinutulak ang mga halimaw palayo upang pabolaykan sila laban sa mga puwersa ng imperyo. Habang dumarami ang mga tauhan na napatay, nagsimulang sumuko ang mga natitirang sundalo. Sa halip na patayin ang lahat, kapag halos 30% na ang patay, karaniwang susuko ang kalaban. Nagsimulang umatras ang kalaban, ngunit sa sandaling iyon ay nilapitan sila ng isang grupo ng mga nakasakay sa Wyvern. Inihanda ng general ng kaaway ang kanilang kontra-atake, inaasahan na magpapaulan ng mga sibat mula sa itaas at papasok sa kabisera. Ngunit ang mga mersenaryo ay handa na may mga anti-air gun, na nagpapaputok at tuluyang nagwawasak sa mga Wyvern Rider. Sa isang iglap lamang, ang mga taon ng pagsasanay at pagpopondo ng imperyo ay tuluyang nawasak. Bumagsak ang general sa hindi makapaniwala, ngunit biglang nayanig ang lupa at lumitaw ang isang napakalaking sinaunang dragon. Nagulat ang lahat nang makita ang isang dragon at napagtanto ng hari kung bakit biglang nagpasya ang imperyo na umatake at kung paano nila na-control ang mga halimaw. Nagpasya ang dragon na direktang umatake, ngunit naglabas si Mitsuha ng smoke screen at gamit ang isang drone, ipinroject niya ang sarili upang makausap ang dragon, ngunit tumanggi ang dragon na makinig at umatake gamit ang hininga nito. Ngunit nag-teleport si Mitsuha palayo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpaputok at ang dragon ay binaril mula sa lahat ng panig. Nagsimula itong tumanggap ng pinsala, ngunit ang dragon ay lumikha ng isang barrier upang protektahan ang kanyang sarili. Sinimulan nito ang paghinga nito at gumanti, ngunit muling nag-teleport si Mitsuha. Umatake sila gamit ang mga rocket, ngunit hindi ito sapat upang masira ang harang ng dragon. Nakaisip ng plano si Mitsuha, at nang ibinaba ng dragon ang kanyang harang upang magpaputok ng hininga, nag-teleport si Mitsuha sa harap niya at nagpakawala ng rocket sa bibig nito. Nag-teleport siya patungo sa ligtas na lugar at nakita natin na ang rocket ang naging dahilan ng pagkabali ng isa sa mga ngipin ng dragon. Patuloy silang nagpaputok sa dragon at napansin ng dragon na wala itong kalaban-laban, kaya lumipad ito palayo. Nagmakaawa ang general na bumalik ito, ngunit muling pinaputukan sila ni Mitsuha at napilitang umatras ang imperyo. Iniwan ni Mitsuha ang natitira sa kaharian at natagpuan nila ang ngipin ng dragon.
Hinayaan ni Mitsuha na itago ito ng kapitan bilang regalo at bumalik sila sa lungsod. Naghiyawan ang lahat ng tao para sa kanya at pumunta si Mitsuha upang makipagkita sa hari. Nagtaka ang hari kung nasaan ang kanyang mga kasama ngunit sinabi niya sa kanya na nakaalis na sila at nagmamadaling lumapit si Sabine na natutuwa na maayos si Mitsuha. Bumalik si Mitsuha sa kanyang tindahan pagkatapos ng lahat at nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Colette na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Dumalaw si Sabine na may dalang sulat mula sa hari at inimbitahan siya sa palasyo para sa isang seremonya ng gantimpala. Sinimulan ng hari ang pagbibigay ng gantimpala sa mga nag-ambag sa digmaan. At si Alexis ay ginawaran ng titulong Baron dahil sa pagprotekta kay Mitsuha at sa commander. Pagdating ng pagkakataon ni Mitsuha, hiniling niya sa hari na gantimpalaan ang mga mersenaryo na dinala niya para makatulong sa pakikipaglaban dahil nangako siya sa kanila ng 40,000 ginto. Inaangkin niya na ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng malaking pagsisikap at paghihirap upang iligtas ang kaharian. Nang marinig ito, lahat ng mga maharlika ay nag-alay ng ginto bilang ganti sa kanilang mga tagapagligtas, at sinabihan ng hari si Sor na magbigay ng hanggat maaari. Nagtaka ang hari kung mayroon pa siyang ibang mga kahilingan at hiniling ni Mitsuha na maging mamamayan ng kaharian. Tinanggap ng hari ang kanyang kahilingan at ipinagkaloob sa kanya ang titulong Viscountess. Dinala ni Mitsuha ang lahat ng ginto sa kapitan, ngunit sinabihan niya itong itago dahil ibinente niya ang ngipin ng dragon sa isang propesor na matapos suriin ito ay nakakita ng napakaraming aplikasyon. Kaya sigurado ang kapitan na yayaman siya. Nagtaka si Mitsuha kung magre-retiro na sila sa pagiging mga mersenaryo, ngunit sinabi ng kapitan na nariyan sila kung sakaling mangailangan siya ng tulong. Pagbalik sa palasyo, opisyal na natanggap ni Mitsuha ang kanyang bagong titulo, at hiniling ng hari sa kanya na tanggapin ang titulo ni Alexis dahil hindi siya makakarating, ngunit tumanggi si Mitsuha, na nagdulot ng kaguluhan, ngunit biglang lumitaw si Alexis, at sinabi ni Mitsuha na maaari niyang tanggapin ang titulo mismo. Bumalik si Mitsuha upang bisitahin si Colette, at ikinwento niya sa kanila ang lahat ng nangyari simula nang umalis siya. Nang banggitin niya na siya ay naging isang maharlika, nagsimulang kumilos ng pormal si Colette sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Mitsuha na huwag mag-alala dahil siya pa rin ang parehong taong una niyang nakilala. Nakikita natin siyang nagsasara ng kanyang tindahan habang lumilipat siya palabas ng kabisera at patungo sa sarili niyang mga lupain kung saan maaari na siyang magretiro pagkatapos kumita ng lahat ng kanyang pera. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa video. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.